Isang pinagpalang umaga po sa bawat isa. Amen. Yan. Tayo po tayong lahat at isang pinagpalang umaga din po yung aming mga kapatid, kapuso, kapamilya na nasa online. Amen. Yes! Woo! Welcome sa Activity Sunday Celebration! Amen. Woo! Amen! Siyempre, Happy Father's Day sa ating tatay in Happy heaven, Father's di ba? Day. Sa ating ama. At Happy Father's Day po sa mga tatay na nandito. Hello po mga tatay! Yan oh! Ayan. So, masaya ba kayo ngayong araw na to? Amen. Dapat araw-araw talaga masaya. Kasi may reason tayo para maging masaya araw-araw. Dahil napakabuti ng Panginoon. Amen po ba? Amen. 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 Hindi ko man nakikita ang inyong mga ngiti dahil naka-face mask sa iyong mga mata. Yan, nakikita ko naman kung nakangiti kayo o hindi. Amen. So, basahin ko muna sa inyo yung awit 100 verses 4 and 5. Sabi po doon, magsipasok kayo sa kanyang mga pintuan na may pagpapasalamat at sa kanyang mga bulwagan na may pagpupuri. Magpasalamat kayo sa Kanya at purihin ninyo ang pangalan Niya. Sapagkat ang Panginoon ay mabuti, ang Kanyang tapat na pag-ibig ay magpakailanman, at ang Kanyang katapatan ay sa lahat ng salin lahi. Amen? God is good all the time and all the time. God is good. Amen. Lagi niyo pong tatandaan yan. Mabuti ang Diyos. Lahat ng ginawa niya ay para sa ating kabutihan ay mabuti. Amen ba? Kaya ngayon aawitin natin that the Lord is so good. Amen? Amen. Maging yung mga kasama namin mga bata dito, di ba? God is so good all the time. And all the time, God is good. Amen. Woo! Come on. Sabay-sabay tayo. We give you praise. Come on. 1, 2, 3, go. Woo! Come on. Lord, you are good. Lord, you are good. Lord, you are good. For He is awesome. Lord, you are good. We give you praise, Jesus. Come on. Sabay-sabay tayo. Lord, you are good. Come on. Lord, you are good. Lord, you are good. Lord, you are good. Lord, you are good. Lord, you are good and your mercy endureth forever. Woo! Lord, you are good and your mercy endureth forever. Nation and song of generation. To generation, we worship you. Hallelujah, Hallelujah. we worship you for who you are. We worship you. We worship you. We give you praise, Lord. Hallelujah. Hallelujah. We worship you for who you are. Lord, you are good. You are good. Woo! Lord, you are good. Sabay-sabay. Lord, you are good. Lord, you are good. Lord, you are good. Lord, you are good and your mercy endureth forever. Lord, you are good. Forever. Lord, you are good and your mercy endureth forever. People from every nation and tongue. Come on. From generation to generation, we worship you. Woo! Hallelujah, hallelujah. We worship you for who you are. Worship you. Come on, everybody.
Lord, you are good. Here we go. Lord, you are good and your mercy endureth forever. Lord, you are Forever. Lord, you are good and your mercy endureth forever. Lord, you are good. Lord, you are good and your mercy endureth forever. Oh, you are good. Lord, you are good and your mercy endureth forever. People from every nation and tongue. Come on, from generation to generation, we worship you. Come on. Hallelujah, hallelujah, we worship you for who you are. We worship you. We worship you. We give you praise, Lord. Hallelujah. Hallelujah, worship you for who you are. For who you are. For who you are. For who you are. You are good. Lord, you praise. are good. Purihin ka, Panginoon. Purihin natin ang Panginoon. Oh, we give you praise, Jesus. Yes, Oh, Lord. you are good, Lord. Oh, amen. Give you praise. Woo. Shout. Lord. Woo! Amen. Lord, you are good all the time. Thank you, Lord. Maraming salamat sa iyong kabutihan sa amin. Salamat. And your mercy endures forever. Maraming salamat, Panginoon. Yes. Patuloy po nating papurihan ang ating Panginoon ngayong sandaling ito. Yes. And we welcome your presence. Amen. Yes, God. Yes. Marapat ka namang papurihan, O Panginoon. Salamat sa iyo. Salamat sa isang matagumpay na buhay na iyong pinagkaloob sa amin, Panginoon. Salamat sa iyo at hindi namin kaya ang lahat kung wala ka. O Banal na Espiritu, tunay nga na ikaw po ay kailangan namin sa buhay namin. We need you. We need your empowerment. We need you always to lead us and to guide us. Thank you. Salamat. Maraming salamat. Yan ang sigaw namin ngayong sandaling ito. Is more of you, more of your power, more of you sa buhay ng bawat isa. At ngayong sandaling ito, is worship the Lord in spirit and in truth. Hayaan mo na sabihin mo sa Kanya kung ano yung mga pwede sabihin mo sa Kanya. Salamat, lahat. At hayaan mo siyang kumilos sa buhay mo. Lahat, yung puso mo ngayon, just empty. And your mind, that's free. Sabi ng Panginoon, do not worry. I am with you. Hindi sandali ito, just empty yourself. And you cry out to the Lord. And ask the Holy Spirit to fill you, to empower you right now. And may gagawin ng Panginoon. Just expect great things will happen ngayon pa lang. Yes. Oh, we acknowledge you. Oh, Jesus, Great, hallelujah. we worship you. Oh, God. Yes. Yes, we're welcome in this place. Holy Spirit, we welcome you in this place, Jesus. Oh, just fill this place. Give you praise, Lord. I will worship you, Spirit and the truth. Oh, Jesus. Just feel the presence of the Lord. Amen. We all know to you, Jesus. Take me to the place, Lord.
else but me in you, longing for your presence. I know that you're calling me to you. Give you praise to you. Amen. We're longing for your presence right now. We cry out to you, Lord. Sing, take me to the place, Lord. Take me to the place, Lord, where there's nothing else but me in you, longing for your presence. I know that you're calling me to you. Here I stand. Here I stand and long for your embrace. Nothing else could ever take your place. Come, Holy Spirit, Jesus. Come, Holy Spirit, fall in this place. I need more and more of you. Fill me again with the power of your Spirit. Lord, I'm crying out for more. Thank you, Lord. Give you praise.
crying out to you, Lord. Lord, I'm crying out for you, Jesus. Let's pray. Lord, I'm crying out for more of you. Lord, I'm crying out for more and more of you. Lord, we're crying out for more of you. Lord, I'm crying out for more and more of you. Lord, I'm crying out for you, Lord. Lord, I'm crying out for more and more of you. Of you. Lord, I'm crying out for more and more of you. Of you. Come, Holy Spirit, Holy Spirit, Lord, I need more and more of you. Fill me again with the power of your Spirit. Lord, I'm crying out for more. Come, Holy Spirit, Holy Spirit, I need more and more of you. Fill me again with the power of your Spirit. Lord, I'm crying out for more and more of you. Oh, Jesus, we worship you. Oh, sing from my heart, we cry out to you, Lord. Oh, we welcome you, Holy Spirit, in this place. Oh, we welcome you, Lord. Lord, I'm crying out for you, Lord. Oh, we welcome you. We welcome you, Lord, in this place. Yes, hallelujah. Worship you. Amen. Thank you, Lord. Yes, God. Thank you, Lord. We're crying out for more of you. Every day, Lord. We're crying out for more of your Amen. power, Yes, more of your words, God, sa buhay namin. Yes, Kaya maraming salamat, Yes, Panginoon, Lord. ngayong araw na to. Yes, Ngayong Jesus. sandaling ito, maraming salamat sa iyo. Sa iyong kabutihan sa amin, araw-araw. Salamat sa lagi mong pagsama sa amin. Salamat sa isang buhay na punong-puno ng pag-asa. Buhay na punong-puno ng kagalakan sa kabila ng mga nangyayari sa paligid namin. Tunay nga na ikaw ang tunay nagbibigay sa amin ng kagalakan. Ikaw ang tunay na nagbibigay sa amin ng kalakasan. Ikaw ang Amen. tunay na nagbibigay sa amin Yes. ng pag-asa. Yes, Lord. Ikaw ang nagbibigay sa amin ng tunay na Amen. pag-ibig. Ikaw na provide lahat ng aming pangangailangan. Maraming salamat, Panginoon, at hindi ka nagsasawa sa amin. Salamat sa iyo. Maraming salamat sa patuloy mong pagkilos sa amin. At tunay nga na we need you, Holy Spirit, sa buhay namin. And we are crying out for more of you. And I pray sa bawat isa sa amin na nandito at naging nasa online, yun ang sigaw namin. That Lord, we need more of you. More and more and more. More of you sa buhay namin. And ang lagi nang namin panalangin din, Lord, sa buhay namin, kami, Lord, ay makita namin yung kagandahan ng plano mo sa buhay ng bawat isa. Kaya maraming salamat. Pagpalain niyo po ang bawat isa ngayong umagang ito. Maraming salamat, Lord. Ikaw ang aming pinakapurihan. Ikaw ang aming pinapasalamatan. Lord, wala nang iba. And we welcome you to move in every heart, in every lives of these people, Panginoon, na nagtitiwala at patuloy
nananampalataya sa inyo. Salamat po, Panginoon. Ito ang aming dalangin. Sa tanging pangalan ng Panginoon Jesus, may pasasalamat sa iyo. Amen. Amen. Praise the Lord. Magandang umaga sa bawat isa. Good morning. Hi. Good morning. Amen. Ngayon sandali sa ating pagsamba sa Panginoon. Bigyan natin ang ating papuri sa Kanya. Palakpakan natin ang ating Panginoon. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. We worship you, God. We bless your name, Lord. Father, we worship you, God. We magnify your name, Lord. Thank you so much, Lord. We give you praise, Lord God. Holy Spirit, we acknowledge your presence, Lord, today. This morning, Lord, in our lives, we give you praise. We love you, Lord. Father, in the name of Jesus, thank you so much for your great love for all of us, for each one of your children, giving us your great love, giving us the Holy Spirit to teach us, to help us, to guide us into all the truth. And today, Lord, we pray in the name of Jesus, reveal to us your word. Teach us once again for us to know more of you, for us to experience the person, presence, the power of the Holy Spirit in our lives. Thank you so much, Lord. Bless your people. This we pray in Jesus' name. And all will say, Amen. Amen. Praise the Lord. Ang sabi sa katabi mo, pagpalain ka ng Diyos. Magandang umaga sa iyo. Purihin ang Panginoon. Pagpalain din ng Diyos ang ating po mga father, no? Yung mga father natin, mga tatay. Amen? Happy Father's Day. Palapakan po natin ang mga tatay natin ngayong umaga. Nawa ang kalakasan, ang pagpapala ng Diyos ay manahan sa inyong buhay. Purihin ang Panginoon. Welcome po sa ating pagsamba sa lugar nito sa Acts Community Ministries. And of course, today we celebrate the Father's Day. Amen? Happy Father's Day once again sa mga tatay po natin at sa mga tatay na mga kapatiran, sa inyong pong mga husband. Ano po? Sa mga tatay, Happy Father's Day. Ang katotohanan po, ngayong sandali mga kapatid, wala namang perpektong tatay. Kahit ng pinaka-the best na tatay ay hindi perpekto. Pero as human fathers or parents, no, bilang mga tatay, mga magulang, maaari tayong mamuhay ng nagre-reflect ang Diyos sa ating pong buhay, ang ating Ama na nasa langit. Sapagkat ang ating Ama na nasa langit ang ating greatest, perfect example. Can we give God the praise? Amen? Siya yung ating pong huwaran upang ang tatay ngayon o ang magulang, maging ang mga nanay, ay mamuhay ng pamumuhay na matuwid, ganap, sakdal, banal. Kailangan natin ng talagang matindi at dakilang halimbawa sa ating buhay. Yun ang ating Ama na nasa langit. Sabi ng Matthew chapter 5, verse 48, and I will read this in the Amplified Bible. Sabi dito, be perfect. Ano yung word na perfect? It means to grow into spiritual maturity, both in mind and character. No, yung sinasabi ng banal na kasulatan dito na maging perfecto, maging ganap,
maging sakdal. Ibig sabihin, lumago si spiritual maturity sa kaisipan, sa ugali, sa pamumuhay. And it says, actively integrating godly values into your daily life. No, integrate natin bilang mga anak ng Diyos, bilang mga tatay, bilang mga nanay, bilang mga magulang, no? Integrate natin yung godly values, yung mga Diyos na pamumuhay sa ating pong buhay araw-araw. Amen? Yun yung nais ng Panginoon sa atin, sapagkat ang ating Ama na nasa langit ang ating perpektong halimbawa. Naalala ko yung akin pong celebration ng Father's Day sa ospital. Mahirap, mapait, talagang nag-suffer ako doon, pero I was reminded na merong tatay sa langit na nagbigay ng pangako na mabubuhay ka, lalakas ka. At ngayon, narito ako sa inyong harapan, pinalakas, pinatatag ng ating Panginoon. Sapagkat ang Diyos natin, ang ating Ama na nasa langit, siya yung ating creator. Siya yung nagki-create sa katawan natin, no, ng mga bagay na mahina na pinalalakas niya. O siya yung naglalagay ng mga bagay na kailangan natin. He is our creator, the Father in heaven. He is our protector. Siya yung ating provider. Siya yung ating comforter. Siya yung magbibigay sa iyo ng comfort sa panahon na kailangan mo ng mag-aaliw sa iyo. Siya yung magpapalakas sa iyo. Siya yung iyong healer. Siya yung ating healer. Siya yung ating tagapagpagaling. Kaya kung ano may nararamdaman mo sa iyong katawan, no, may pangako ng kagalingan sa iyo. Amen? Siya yung ating sustainer. And most of all, the Father, He is our promise keeper. Amen? Siya yung tagapag-ingat ng kanyang pangako, na kanyang tutuparin, gaganapin ng kanyang pangako sa atin. Purihin ang Panginoon. Kaya ngayong sandali, ako po'y mangangaral o mangungusap sa paksang the promise of the Father, ang pangako ng ating Ama. May pangako pa sa iyo na hindi natupad? May pangako pa sa iyo na hanggang ngayon hinihintay mo na hindi pa nangyayari sa iyo? Nais ko sabihin sa iyo na ang pangako ng ating Diyos Ama na nasa langit, ang ating perpektong halimbawa, dakilang halimbawa, lahat ng kanyang pangako, kanyang tinutupad. Amen? Purihin ang Panginoon. So may pangako po siya rito sa Luke chapter 24, verse 49. Sinabi niya sa kanyang mga alagad, sinabi niya sa kanyang mga followers, sinabi niya sa kanyang mga anak, sinabi ng Panginoong Isus, "Behold, I send the promise of my Father upon you." Ipapadala ko sa inyo ang pangako ng aking Ama. Ngunit sabi niya, manatili kayo. Of course, alam natin yung word na manatili. No? Sabi nito, but tarry or wait means continuously wait and believe na tayo maniwala upang tayo mabihisan ng kapangyarihan mula sa itaas. Ang pangako ng Diyos Ama, mga kapatid, ay muling ipinaalala sa atin ng Panginoong Hesus. Binanggit ito sa Acts chapter 1, verse 4. Sinabi rito, sa pakikipagtipon niya sa kanila, ito yung panahon na kasama nila ang Panginoong Hesus na nabuhay na muli, na binanggit natin yung nakaraan, no? 40 days ang Panginoong Hesus na natili sa kanyang mga alagad nung siya'y nabuhay na muli upang ipaalam sa kanila ang kaharian ng Diyos. Ipaunawa sa kanila. And then after 40 days, no, siya po imakat sa langit, and then of course 10 days naghintay sila. But he said this word, sabi niya, wait for the promise of the Father. Means continuously wait and believe for the promise of the Father. Hintayin niyo ang pangako ng Ama na inyong narinig mula sa akin, sapagkat sinabi niya, talatang 5, ito ay sapagkat totoong si Juan ay nagbabautismo sa tubig, ngunit kayo ay babautismohan sa banal na Espiritu ilang araw mula ngayon. So 10 days after, nagkaroon ng kaganapan yung pangako ng Ama. Sinabi sa Acts chapter 2, verse 1, ganito ang sinasabi, nang dumating ang araw ng Pentecostes, silang lahat ay nagkakatipon sa isang lugar. Talatang 2, biglang dumating mula sa langit
Ang isang ugong na gaya ng isang humahagibis na hanging malakas at pinuno nito ang buong bahay kung saan sila'y nakaupo. Talatang 3, sa kanila'y may nagpakitang parang mga dilang apoy na nahati at lumapag sa bawat isa sa kanila. Bakit dilang apoy ang bumaba sa kanila? Yung apoy na yon, yun yung sumunog doon sa kasamaan at kasalanan na nanahan sa kanila. Remember, ang Panginoong Jesucristo nang bumaba sa kanyang Holy Spirit, ito ay sa anyo ng isang kalapati. No, inosente, banal, malinis, bumaba sa kanya. Bakit? Because yung kalikasan ng ating Panginoong Hesus, siya'y malinis, siya'y banal. So, nung ang banal na Espiritu ay dumating sa mga alagad, sa mga mananampalataya, ito ay katulad ng dilang apoy na nanahan sa bawat isa sa kanila. At sinunog nito yung mga masasamang kaisipan sa kanilang buhay at inalis sa kanila yung mga kasalanan na naglalayo sa kanila sa Diyos. At sinabi ng talatang 4, in Acts chapter 2 verse 4, and they were all filled with the Holy Spirit. Lahat sila ay napuspos ng banal na Espiritu at nagsimulang magsalita ng iba't ibang wika ayon sa ipinagkaloob sa kanila ng Espiritu Santo. Mga kapatid, nagkaroon ng kaganapan sa kanila. Ang pangako ng Ama. At silang lahat ay nag-alab, silang lahat naging passionate sila sa paglilingkod sa Panginoon, silang lahat ay nag-aapoy, silang lahat talagang ipinagkaloob nilang kanilang buhay sa Panginoon sapagkat naranasan nila ang pangako ng Diyos. Pakisabi mo sa katabi mo, ang pangako ng Diyos Ama para sa iyo din. Ang ating Ama sa langit na ating greatest example. Ano po? Upang tayo po ay mamuhay na nagliliwanag, nag-aapoy, nag-aalab sa mundong ito, na makita ng mga tao ang totoong mga Kristiyano, ang mga totoong mga anak ng Diyos. Sila'y nag-aalab, namumuhay para sa Diyos, lumalayo sa kasamaan at kasalanan sapagkat sinusunog ng banal na Espiritu ang kasamaan at kasalanan sa buhay ng tao. Mga kapatid, maaring ang banal na Espiritu kasama mo sa iyong buhay upang ikaw ay mamuhay ng banal at matuwid. Or, ang Holy Spirit ay malayo sa iyo at ikaw ay namumuhay sa kasalanan. Yun ang pagkakaiba. Kaya ipinagkaloob sa kanilang Holy Spirit. And the same with us. The Holy Spirit is for you. The Holy Spirit is with us. We are the temple of the Holy Spirit. At nais ng Diyos na i-empower ka pa niya. Na patuloy mong maranasan yung kapuspusan, yung kapangyarihan ng Panginoon sa iyong buhay. So ano po yung pangako ng Ama sa atin na nais nating ipaalam sa bawat isa? Ano ang pangako ng Diyos sa Ama sa atin? Of course, the promise of the Father is the person of the Holy Spirit. He is the promise na ibinigay. Ang pangako ng Diyos Ama sa iyo ay ang persona, the personality of the Holy Spirit. The Holy Spirit is the third person of the Godhead or of the Trinity that moves and is active among the people of God. The Holy Spirit is the most important person of the New Testament church and in our world today. Mga kapatid, nais kong sabihin sa inyo, ang banal na Espiritu ay hindi po puwersa. Ang banal na Espiritu ay hindi po likido. Ang banal na Espiritu ay hindi isang bagay. Ang banal na Espiritu ay persona. Meaning, siya ay merong distinct or unique personality. We believe in one God. But the Godhead, or that one God, has three distinct personalities. The Father, the Son, and the Holy Spirit. Ang Ama ang nagbigay ng pangako. Ang Panginoong Jesucristo ang nagbigay ng ipinangako. At ang ipinangako o yung pangako ay ang banal na Espiritu. Siya ay isang persona at ang banal na Espiritu ay makapangyarihan. And tingnan natin ngayon sandali kung ano yung kanyang gawain sa buhay ng mga mananampalataya. Bakit gano'n na lamang yung impact, ng influence ng New Testament Church at binago nila ang kasaysayan ng mundo.
Nagkaroon ng makapangyarihang pagkilos ng Diyos sa kanilang buhay nang bumaba ang Banal na Espiritu sa kanila. Nang maranasan nila yung kapangyarihan ng Banal na Espiritu, sila ay nagdala ng pagbabago sa kanilang henerasyon. So ano yung mga gawain ng Banal na Espiritu sa buhay ng isang mananampalataya? Una po, the Holy Spirit is the believer's teacher. Tandaan po natin mga kapatid, siya yung ating guro. Siya yung nagtuturo sa atin. He is a person. Alam nyo, meron po ako naka-argue sa social media. Tinuturo nila na ang Banal na Espiritu ay hindi Diyos. Tinuturo nila na ang Banal na Espiritu ay isang pwersa lamang. Kaya hindi nila kinikilala ang Banal na Espiritu. So ang haba ng diskusyon namin, talagang nakipag-argue ako sa kanya. Sinabi ko sa kanya, nakasulat sa banal na kasulatan, talagang verse by verse, nag-uusap kami. And I asked the wisdom of the Holy Spirit na talagang ma-refute ko, ma-correct ko yung talagang tao na yon na nagtuturo na ang Banal na Espiritu hindi raw Diyos, ang Banal na Espiritu ay isang persa lamang. Dumating kami sa conclusion na sabi niya, tama na ito. Kasi hindi niya nakaya yung mga binibigay ko sa kanyang mga talata sa Biblia na nagpapatunay na ang Banal na Espiritu ay Diyos. Na siya ay buhay. At siya yung ating teacher. Sabi ng John 14 verse 26, but the Helper, the Holy Spirit, whom the Father will send in my name, He will teach you all things. Ang Banal na Espiritu na ipapadala ng Ama, siya yung magtuturo sa iyo ng lahat ng bagay. Amen? Kahit na sabihin pang hindi ka nakapagtapos na mataas na paaralan. Kaya nga sabi ng Acts chapter 4 verse 13, sila'y uneducated, untrained, wala silang aral, hindi sila nakapagtapos sa pinakamataas na paaralan sa Jerusalem. And yet, namangha yung mga tao sa kanila, lalo na yung mga matataas yung pinag-aralan sapagkat sila po ay nagsasalita ng mayroong buong katapangan at katalinuhan. Bakit? Because ang Banal na Espiritu ay nananahan sa kanilang buhay at ang Banal na Espiritu ang nagtuturo sa kanila. Amen? Purihin ang Panginoon. Sabi ng 1 John chapter 2 verse 27, but the anointing which you have received from Him abides in you, and you do not need that anyone teach you, but as the same anointing teach you concerning all things. Siya ang Espiritu Santo na ipinagkaloob ni Kristo sa inyo, at habang Espiritu ay nananatili sa inyo, of course, the other name of the Holy Spirit is the anointing. Tagalog ng anointing is yung pahid. Kaya po, ang ibang mga nagtuturo ng Biblia na hindi nila kilala ang Banal na Espiritu, ang pagkakilala nila sa Banal na Espiritu ay isang likido lamang or isang pwersa lamang. Kasi nga, ibubuhos ko ang aking Espiritu. Sabi ng Diyos na makapangyarihan sa lahat. Ibig sabihin, ibibigay ko, ipapadala ko ang aking Espiritu. Bakit? Sapagkat kailangan ng bawat isang mananampalataya ang Banal na Espiritu, ang persona ng Diyos na manahan sa atin upang tayo po ay maging katulad ni Kristo. Sino gusto maging katulad ni Kristo? Ng ating Panginoong Hesus. Hindi mo lubusang magiging katulad ang Panginoong Hesus maliban na ang Espiritu ng Panginoong Hesus Kristo ay nananahan sa iya. Kaya yun ang pagkakaiba ng mga taong pinapanahanan ng Banal na Espiritu at yung mga taong nag-aaral ng kuno ng Biblia o nagtuturo ng Biblia and yet wala sa kanila ang Banal na Espiritu. You see, ito yung gawa ng Banal na Espiritu sa atin. Siya yung ating teacher. Siya yung magtuturo sa atin. Siya yung nagtuturo sa akin. Pangalawa, nagawa ng Banal na Espiritu kasi siya yung persona na nagtuturo. Siya rin po ay ating helper. Sabi ng John 15 verse 26, but when the helper comes, whom I shall send to you from the Father, the Spirit of truth who proceeds from the Father, again, the Holy Spirit is from the Father, kasi siya po ay Diyos. Ang Holy Spirit ay Diyos. Kaisa, co-equal niya, co-eternity niya, ang Father, ang Son, ang Holy Spirit. Maging ang Panginoong Jesucristo na sinasabi ng iba na hindi Diyos, siya ay Diyos. Ang Ama ay Diyos, ang Anak ay Diyos, ang Banal na Espiritu ay Diyos.
At siya yung ating tagapagturo. Siya yung ating helper. Sabi rito, pagdating ng kaagapay na aking susugong mula sa Ama, ang Espiritu ng katotohanan dating mula sa Ama, siya ang magpapatotoo sa akin. Siya yung ating kaagapay. Kaya nga ang mga alagad, nang bumaba sa kanila ang Banal Espiritu Santo at naranasan nila ang persona ng Banal Espiritu Santo, sila ay sinasamahan niya. Kasama nila ang Banal Espiritu. Ganun din sa bawat isa sa atin. Another work ng Holy Spirit, siya yung naggagabay sa atin sa lahat ng katotohanan. John chapter 16, verse 13. Gayunman, pagdating ng Espiritu ng katotohanan, papatnubayan niya kayo sa lahat ng katotohanan. Kaya ang mga anak ng Diyos ay namumuhay sa katotohanan, ipinaglalaban ng katotohanan, sapagkat nasa kanila ang Banal Espiritu, ang Espiritu ng katotohanan. Kapag wala sa iyo ang Espiritu ng katotohanan, ang pamumuhay mo ay punong-puno ng kasinungalingan. Ako ikaw ay Kristiyano na sinasabi mong nasa iyo ang Holy Spirit, and yet you are living in sin, or ikaw ay patuloy sa paggawa ng pagsisinungaling, nag-grieve ang Holy Spirit. Lumalayo ang Banal Espiritu. Hindi na siya nararamdaman. So the works of the Holy Spirit, He is our teacher. He is our helper. He is the one who guides us into all the truth. At ang gawain niya ay i-glorify ang Panginoong Jesucristo sa ating buhay. Amen? John 16 verse 14, He will glorify me, for He will take of what is mine and declare it to you. Siya ay magbibigay ng luwalhati, kaya ang taong pinapanahanan ng Banal Espiritu Santo ay nagbibigay ng kaluwalhatian sa ating Panginoong Jesucristo. Mga kapatid, ang Holy Spirit ay Diyos. Siya ay isang persona. At dapat natin siyang i-acknowledge, dapat natin siyang sambahin, dapat natin siyang purihin, dapat natin siyang pasalamatan. Kaya ako, I am forever grateful. Kasi nung nasa ospital ako, talagang naramdaman ko yung yakap niya. Ang hirap. Pinaka-worst na nangyari sa akin, kaya hindi ko makalimutan eh. Kaya nung June 11 nagpakain ako ng mga kakilala ko eh. Kasi yung June 11 na yun, yung araw na ako ay na-admit sa ospital. Kaya pagpapasalamat ko yun eh. At meron pa ako isang pagpapasalamat. Dahil July 7, lumaya ako sa ospital. 21 days. Kaya yung July 7, pagpapasalamat ko yun sa Panginoon. Pinalaya niya ako mula sa paghihirap sa ospital. Naranasan ko yung kalinga ng Banal Espiritu Santo. At ang bottom line niyan, mag-glorify natin, mapapurihan natin ang ating Panginoon. Can we give God the praise? Purihin ang Panginoon. Siya ang pangako ng ating Ama na nasa langit. Ang ating Ama na nasa langit, nagbigay ng pangako, kanyang tinutupad. Kaya kung hindi mo pa nararamdaman, nararanasan ng kapangyarihan, ang persona ng Banal Espiritu, mamaya magpipray tayo. And we must desire His presence and we must acknowledge the presence of the Holy Spirit. Pangalawa, the promise of the Father is the presence. Sabihin natin, presence. Ano po? Ibig sabihin, presensya. Hindi ka mag-iisa. Hindi ka niya pababayaan. Hindi ka niya pababayaan na para bang ulila ka na wala kang kasama. Kung ikaw ay walang tatay ngayon, may tatay ka na nasa langit. Amen? Meron kang tatay na yumayakap sa'yo at nagmamahal. Merong totoong tatay na masigit na buhay at ang kanyang presensya ay nasa bawat isa. Amen? Purihin ang Panginoon. Siya ang pangako ng Diyos Ama, ang presensya ng Banal na Espiritu. No po, paano niya po ipinapakita na ang kanyang presensya sa atin? Una po, the presence of the Holy Spirit abides with us, with the believers. John chapter 14, verse 15, sabi po rito, kung ako ay minamahal ninyo, susundin niyo ang aking mga utos, sabi ng Panginoon. And verse 16, sabi niya, at hihiling ako sa Ama at bibigyan niya kayo ng isa pang kaagapay na makakasama ninyo magpakailan paman. So the Holy Spirit will be with you. He will abide with you forever. Kasama natin forever. Yung tao na kasama mo, pwedeng iwanan ka. Ano po? Pwedeng
mawala siya sa iyo. Pero ang Holy Spirit, mananatili siyang kasama mo. But the moment na ginrib siya, napighati siya, doon mo mararamdaman na parang nag-iisa ka lang. And that is why we must honor the Holy Spirit. We must acknowledge the presence of the Holy Spirit. Because the Bible says, He will be with us, or He will abide with you forever. He is the Spirit of truth, whom the world cannot receive, because it neither sees Him nor knows Him. But you know Him. Kilala niyo siya, for He dwells with you and will be in you. Kasama mo siya, mananahan siya sa iyo. Amen? Siya yung tinatawag na paraclete or parakletos in Greek na ang ibig sabihin, the one who goes along with you. Siya yung kasama mo. Imagine, sasakay ka ng jeep, kasama mo siya. Magpapasok ka sa work mo, kasama mo siya. Siya yung mag-iingat sa'yo na tatawid ka ng kalsada, pagkatapos biglang merong dadaan ng sasakyan, and then bigla ka mapapatras. Siya yung nag-ingat sa'yo. Most of the time, nararanasan ko yun. Nung ako yung lagi nagko-commute noon, naranasan ko yung kanyang presence. Because I recognize Him. I acknowledge His presence. Mga kapatid, kailangan acknowledge natin yung presence ng Holy Spirit. Pag ina-acknowledge mo siya, mararamdaman mo siya. Pag hindi mo siya ina-acknowledge, nandyan lang siya. Pero hindi mo siya mararamdaman. Bakit? Kasi hindi mo siya ina-acknowledge. Nakatingin lang siya sa'yo. Imagine, kasama mo siya araw-araw, and yet, hindi mo siya nararamdaman. At itong problema ng maraming mga tao. Kasi hindi nila siya kilala. Pero sabi ng banal na kasulatan, kilala niyo siya, talatang 17, you know Him, for He dwells with you and will be in you. So, ang Holy Spirit, siya yung kasama natin. Pangalawa, siya yung nananahan sa atin. Ano po? Kaya nga tayo templo ng Holy Spirit eh. Ang pinapanahanan ng banal na Espiritu ay namumuhay sa kabanalan sapagkat siya ay banal na Espiritu. The presence of the Holy Spirit dwells within the believers. Romans chapter 8 verse 11. But if the Spirit of Him who raised Jesus from the dead dwells in you, He who raised Jesus will also give life to your mortal bodies through His Spirit who dwells in you. Siya yung magbibigay ng buhay sa'yo. Kaya nga, I have this testimony that for 21 days, imagine, nakadapa lang ako, hirap akong huminga. And then, I said to the Holy Spirit, sabi ko sa Kanya, Holy Spirit, breathe in me the breath of life. Doon ako natutong huminga muli. Naranasan ko yung Kanyang hininga, ang hininga ng buhay. Remember si Adam, nang siya ay kinreate ng Diyos Ama, dilika siya. Wala siyang buhay. Pero nung huminga sa Kanya ang Diyos, siya ay naging kaluluwang may buhay. He received the breath of life. Actually, yung breath of life na yun yung hanging humahagibis na pinuno nito yung buong bahay. Yung hininga ng buhay ay pumasok sa mga alagad, sa mga mananampalataya, doon sa 120 believers na yon. At itong 120 believers na yon, sila po yung nagpabago ng kasaysayan ng mundo. Bakit? Dahil sa hininga ng buhay. Dahil sa buhay na ibinigay sa kanila. Kaya nga, sabi ng Romans chapter 8 verse 11, kung ang banal na Espiritu ay nananahan sa iyo, siya na bumuhay sa Panginoong Jesucristo, siya ang magbibigay ng buhay sa iyo. Kaya ang buhay ng Kristiyano, hindi ito lifeless eh. Hindi ito patay, hindi ito walang buhay eh. Ang paglilingkod sa Diyos may buhay. Tignan mo ang katabi mo kung may buhay. Hingahan mo ng hinanga ng buhay. Amen? Purihin ang Panginoon. At pangatlo, ang Holy Spirit, the presence of the Holy Spirit is the seal and the guarantee of the believers for redemption.
Tandaan nyo mga kapatid, siya yung ating selyo. Siya yung ating tatak. Siya yung ating guarantee para sa ating katubusan. Kaya nga po, mayroong rapture. At pag dumating yung rapture, kukunin yung mga mananampalataya na maalab, na naglilingkod sa Kanya, na matuwid ang pamumuhay. Kasi sa rapture, may mga Kristiyanong may iwan. Sabihin mo sa katabi mo, dapat hindi kayo. Diba? Dapat hindi ka maiwan. Dapat walang maiiwan. Kasi ang Holy Spirit, ang kasama natin, ang garantiya natin sa katubusan. Sabi ng Ephesians chapter 1, verse 13, sa pamamagitan ni Kristo, kayo rin na nakarinig ng salita ng katotohanan, ng magandang balita na nagdudulot ng kaligtasan at sumampalataya sa Kanya ay pinagkalooban ng ipinangakong Espiritu Santo bilang tatak ng pagkahirang sa Kanya. Ang Espiritu rin, talatang 14, ang katibayan na makakamit natin ng lubos ang lahat ng pangako ng Diyos sa atin at sa gayon ang pupurihin ng Kanyang kaluwalhatian. So sa rapture, pag kinuha ng Ama, ang mga mananampalataya, sasalubungin ng Panginoong Jesucristo sa iyong papawid, kasama ng Banal na Espiritu. At makasama natin siya forever. That is why we need to acknowledge His presence. Kasi yung presence niya, yung person ng Holy Spirit, ano po, yung presence niya, yun yung tutulong sa iyo upang lumayo ka sa kasamaan at kasalanan. Siya magbibigay ng conviction sa iyo. Siya yung magsasalita sa iyo at sasabihin sa iyo na kasalanan yan. Ito yung matuwid na bagay na dapat mong gawin. Masama sa iyo itong inumin na ito. Hindi ito makakatulong sa iyo. Imagine we are the temple of the Holy Spirit at may mga ibang mananampalataya, ibang mga Kristiyano, no? Ibang espiritu yung pumapasok sa kanila. Hindi dapat yon. We need to remain in connection with the person and the presence of the Holy Spirit. Tandaan natin mga kapatid, life is very great the moment you surrender yourself to the direction and control of the Holy Spirit. Yun ang pinaka-the best na buhay. Na ikaw ay sinasamahan ng Banal na Espiritu Santo. Kasama mo ang Banal na Espiritu Santo sa pagtatrabaho. Kasama mo siya sa lahat ng iyong ginagawa. Alam mo, hindi ka niya iwanan. Kaya siya yung pangako ng Ama sa atin eh. Kaya nung umalis ang Panginoong Hesus, sabi niya, magpapadala ako ng katulad ko rin, na magmamahal sa inyo, mag-aaliw sa inyo, magko-comfort sa inyo, the same person, the Holy Spirit. Katulad din ng Panginoong Hesus. Kasi isa lang sila eh. Magkakaiba lang ang kanilang personality. So pangatlo, ang pangako ng Ama sa atin ay ang kapangyarihan ng Banal na Espiritu. The promise of the Father is the power of the Holy Spirit. Mga kapatid, kapag tayo po ay nagpasakop, nagsuko ng ating buhay sa Kanya, makikilala natin na siya ay tapat at totoo sa atin. Siya yung mag-i-empower sa iyo para mamuhay ka ng totoo, para mamuhay ka ng banal, para ikaw ay mamuhay na nagtatagumpay sa mundong ito. Amen? Kaya may mga victorious na Kristiyano, may mga Kristiyanong may buhay sa kanila. Maalab ang kanilang paglilingkod. Bakit? Because of the person, the presence, and the power of the Holy Spirit. Siya yung ipinangako ng Ama sa atin. The Holy Spirit is the believer's source of spiritual power. The reason why they were powerful, they experienced the power of the Holy Spirit, and they changed their generation, their world, for the glory of God. Kaya sabi ng Acts chapter 1, verse 8 na dapat ito patuloy nating maranasan, you shall receive power when the Holy Spirit has come upon you. If the Holy Spirit is with you, you have the power. You have the person of the Holy Spirit, you have the power, you have the presence of the Holy Spirit, and then you shall be witnesses to Jesus
in Jerusalem, in all Judea, in Samaria, and to the end of the earth. Dito po sa Acts chapter 1 verse 8, sinabi ng Panginoong Isus na kung ang banal na Espiritu ay nasa iyo, the baptism, the infilling, the presence of the Holy Spirit, mamumuhay ka ng isang matagumpay na pamumuhay. Sino ngayong sandali ang gusto matagumpay ang pamumuhay? Pinagpala ang pamumuhay. Siya ang kaganapan, ang katuparan ng pangako ng Ama sa atin. Ano ang pagpapalakas na ginagawa ng Banal na Espiritu Santo sa atin? Paano niya tayo pinapalakas? Paano niya binibigyan ng kapangyarihan? Paano niya ini-empower ang mga anak ng Diyos? Ang mga mananampalataya? Una po, ini-empower ng Holy Spirit ang bawat isa upang sumunod sa ating Panginoong Jesucristo. The Holy Spirit empowers us to obey the commands, the instructions of the Lord Jesus Christ. Actually, hindi nga natin maintindihan ng Biblia pag binabasa mo. But the Holy Spirit is our teacher. The Holy Spirit is the one who empowers us to understand the words, the revelation of God. Siya'y nagtuturo sa atin upang tayo po'y sumunod sa ating Panginoong Jesucristo. The Holy Spirit did not come to make His people cool or accepted in this world. No. Hindi po. Hindi binigay ang banal na Espiritu para lang maging cool ang pakiramdam natin, na para bang we are in this world. No. The more you connect yourself to the Holy Spirit, the more the Holy Spirit abides with you or dwells in you, the more na may mga taong hindi ka magugustuhan. Bakit? Kasi iba yung buhay mo kaysa sa iba. Kaya nga rito, sa Acts chapter 5, verse 29, sinabihan sila na huwag silang mangaral o magsalita tungkol sa ating Panginoong Jesucristo. Pero sinabi ni Peter, sa Diyos kami dapat sumunod at hindi sa tao. Ang Diyos ang aming pakikinggan, ang Diyos ang aming susundin, hindi yung sinasabi ng mga tao. Ang Diyos ng ating mga ninuno ang muling bumuhay kay Jesus na pinatay ninyo nang siya inyong ipinako sa krus. Talatang 31 ng Acts chapter 5. Itinaas siya ng Diyos sa kanyang kanan bilang tagapanguna at tagapagligtas upang bigyan ng mga Israelita ng pagkakataong magsisi at tumalikod sa kasalanan nang sa gayon ay magkamit sila ng kapatawaran. At saksi kami sa mga bagay na ito, kami at ang Espiritu Santo na ipinagkaloob ng Diyos sa mga sumusunod sa Kanya. So the Holy Spirit empowers us, katulad din nila, na sumunod sa kalooban ng Diyos Ama. Sapagkat siya ang ipinangako ng Diyos Ama sa atin. Pangalawa, ang banal na Espiritu ang mag-empower sa bawat isa to overcome the lifestyle of sin. Nakakalungkot. May mga Kristiyano na namumuhay sa kasalanan. Bakit sila namumuhay sa kasalanan? Bakit hindi nila ma-overcome yung lifestyle, yung pamumuhay sa kasalanan? Kasi ang banal na Espiritu ay hindi nila nire-recognize sa kanilang buhay o hindi nila naranasan ang kapangyarihan at ang presensya ng banal na Espiritu. Handaan natin mga kapatid, ang banal na Espiritu ang magpapalakas sa atin, magpapalakas sa iyo upang ikaw ay magtagumpay laban sa pamumuhay sa kasalanan. Sin is rebellion and rejection of God's control over our lives. Sin separates. Ang kasalanan na maghihiwalay sa iyo sa Diyos at sa iyong kapwa mananampalataya. Ang kasalanan ang siya nagpapahirap sa tao, umaalipin sa tao. Pero ang banal na Espiritu nagbibigay ng kalayaan. Siya ay nagbibigay sa atin ng gabay at patnubay upang tayo po'y lumakad sa lahat ng katotohanan. Sinabi sa Galatians chapter 5 verse 16, mga kapatid, itong talatang ito ay sinasabi unang-una sa mga mananampalataya, sa mga Kristiyano, sa mga anak ng Diyos,
Ano sinasabi? Mamuhay kayo ayon sa Espiritu at hindi nyo pagbibigyan ng mga pagnanasa ng laman. Hindi nyo pagbibigyan ng nasa ng laman. In other words, ma-overcome mo yung nasa ng laman. Yung nasa ng kasalanan. Talatang 17, sapagkat ang mga pagnanasa ng laman ay laban sa kagustuhan ng Espiritu. At ang kagustuhan ng Espiritu ay laban sa mga pagnanasa ng laman. Kapag ikaw ay namumuhay ayon sa gabay at patnubay ng banal na Espiritu, lalayo ka sa gawain ng makalaman. Lalayo, ma-overcome mo ang kasalanan. Ma-overcome mo ang gusto ng at nasa ng laman. Kaya sinabi rito, magkalaban ng dalawang ito, kaya napipigilan kayo sa paggawa ng nais ninyong gawin. Kaya ipinangako ng Diyos Ama ang banal na Espiritu Santo sa kanyang mga anak upang tayo po ay makapamuhay na katulad ng pamumuhay ng ating Panginoong Jesucristo. Na tayo po'y maging sakdal, na tayo po'y maging banal, katulad ng ating Ama na nasa langit. Ngayon, sineselebrate ang Father's Day. Nire-recognize natin ang mga fathers. Very good yon. Inaalaala natin ang mga tatay, katulad ng mga pag-aalala natin sa mga nanay, sa kanilang mga naging influence, contribution sa pamilya at sa community. But in reality, kung titingnan natin ang totoong tatay, walang tatay na perpekto. Walang nanay na perpekto. Kahit na pinakamabuting tatay, pinakamabuting nanay, hindi pa rin maipapantay sa ating Panginoong Hesus. Maliban na yung tatay na yon, yung nanay na yon, yung magulang, nasa kanyang espiritu ni Kristo upang siya ay maging katulad ng ating Panginoong Hesukristo. Amen? Kaya po ipinapaalam sa atin, may pangako sa iyo ang Ama. At dapat nating maranasan yung persona, the person of the Holy Spirit. The more we connect ourselves to Him, the more we become like Him. That is the ultimate goal, the ultimate plan of God sa mga anak ng Diyos. For us to be conformed into the image of Jesus Christ. Mako-confirm lang tayo sa imahe ng ating Panginoong Jesucristo kapag tayo namumuhay ayon sa impluensya, ayon sa patnubay, ayon sa gabay, ayon sa pakikisama ng banal na Espiritu Santo sa atin. Kasi pag hindi, Kristiyano ka, mamumuhay ka sa pagnanasa ng laman. Hindi ka susunod sa Diyos. Hindi mo ma-overcome ang kasalanan. Kaya maraming Kristiyano, if we will read 1 Corinthians 6 verse 9 to 10, makikita mo doon yung mga gawa ng laman. At ngayon, pag-uusapan natin ito. Sabi rito, Galatians chapter 5 verse 19. Now the works of the flesh are evident. Ang mga gawa ng laman ay hayag. Ano ang mga ito? Una, adultery. Pakikiapid. Minsan tayo po'y magugulat, masyasyak tayo. Di ba, mayroong showbiz personality, Christian, and then nag-fall into immorality, adultery. May iba nagtuturo ng Biblia, nangangaral, and yet nag-fall sa adultery. Bakit? Because they don't recognize the presence of the Holy Spirit in their lives. That is why we need the promise of the Father. The Father wants us to experience the person, the presence, and the power of the Holy Spirit sa buhay natin upang hindi natin magawa ito. Adultery, the works of the flesh, adultery, pakikiapid, fornication, pangangalunya, uncleanness, karumihan, lewdness, kahalayan. Verse 20, idolatry o pagsamba sa Diyos-Diyosan,
sorcery, pangkukulam, hatred, pakikipag-alitan, contentions, pakikipagtalo, jealousies, paninibugho, pagsiselos, dissensions or pagkagalit, pagkamakasirili, selfish ambitions, pagkakabahabahagi or dissensions, then heresies, maling pananampalataya. Bakit may mga maling pananampalataya? Bakit mayroong iba mali ang kanilang pananampalataya? Kasi wala ang Holy Spirit sa kanila. Tama ang pananampalataya mo kapag nasa yung Holy Spirit. Why? Because the Holy Spirit will lead you, will guide you into all the truth. Kaya nga kung nire-recognize natin ang Ama na nasa langit, nire-recognize natin ang Panginoong Jesucristo, i-recognize natin ang Holy Spirit sa buhay natin. Kaya nga ipinakita ng Diyos ang kanyang tatlong persona upang tayo po na mga ulila, walang tatay, meron tayong Ama sa langit. Upang tayo po na wala tayong kaibigan, meron tayong kaibigan ng ating Panginoong Jesucristo, kapatid, kuya natin, big brother, Panginoon natin, tagapagligtas natin. At kung ikaw ay nalulungkot, napipigati ka, o merong karamdaman sa iyo, the Holy Spirit will empower you. If the Holy Spirit that raised Jesus from the dead dwells in your body, nananahan sa iyong katawan, for you are the holy temple of the Holy Spirit, then He will quicken your mortal body. So siya ang tutulong sa atin, sa iyo, upang ma-overcome ang mga kasalanang ito. Ang mga gawang ito ng laman. Katulad din ng verse 21, pagkainggit. Kung ikaw Kristiyano ka, naiinggit ka. It is because you walk in the flesh. You live according to the desire of your flesh. If the Holy Spirit is with you, He dwells in you, hindi ka maiinggit. Why? Because the Spirit of God will strengthen you. Pagpatay or murders, drunkenness, paglalasing, pati yung mga magugulong pagsasaya at mga bagay ng tulad ng mga ito, those who practice such things will not inherit the kingdom of God. Hindi sila magbabana ng kaharian ng Diyos. Ang mga gumagawa ng mga gawaing makalaman, hindi magmamana ng kaharian ng Diyos. Binanggit niya sa 1 Corinthians 6 verse 9 to 10, Ephesians chapter 5 verse 1 to 5, and again in Galatians chapter 5 verse 19 to 21, na mga gumagawa ng itong bagay ay hindi magmamana ng kaharian ng Diyos. Bakit ito sinasabi sa atin? Upang ating ma-overcome ito sa pamamagitan ng banal na Espiritu na nananahan sa atin, na tumutulong sa atin, na nag-empower sa atin, nagpapalakas sa atin upang mapagtagumpayan natin ang magawa ng laman. Amen? Kaya nga yung pangako ng Ama sa atin, the greatest Father of all, is the Holy Spirit. The person, the presence, and the power of the Holy Spirit. Siya yung source ng ating power. Siya yung source ng ating kalakasan. Siya ang tutulong sa atin upang hindi natin magawa ang mga bagay na ito. Amen? Hindi makakapasok, hindi magmamana sa kaharian ng Diyos ang mga taong gumagawa ng makalaman. At lagi natin sinasabi, sa kaharian ng Diyos, ang mga anak ng Diyos na kasama ng Holy Spirit na namumuhay sa kabanalan, papasok sa kaharian ng Diyos, at sa labas ng kaharian ng Diyos, naroroon yung mga gumagawa ng mga ganitong bagay na kasuklam-suklam.
Kaya nga sabi ng Ephesians chapter 5, na hindi dapat ito makita sa mga anak ng Diyos. Pero tandaan natin, mga kapatid, ang bunga ng Banal na Espiritu. Ano yung bunga ng Banal na Espiritu? Galatians 5 verse 22, but the fruit of the Spirit is love, joy, peace, long-suffering, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, self-control. Makikita mo, ang pinapanahanan ng Banal na Espiritu, ang mga anak ng Diyos na nasa kanila, ang Banal na Espiritu, namumuhay sila sa pag-ibig ng Diyos. Namumuhay sila sa kagalakan, namumuhay sila sa kapayapaan, namumuhay sila sa pagtsatsaga. Talagang nagtsatsaga sila naglilingkod sa Panginoon. Nagtsatsaga sila na dumalo sa gawain ng Panginoon. Every Sunday, purihin ng Panginoon. Hallelujah! Nagtsatsaga sila because they have the Holy Spirit guiding them. Thank the Lord. Praise the Lord. Amen. Nagbibigay ng pagtsatsaga sa buhay ng mga anak ng Diyos. Nagbibigay ng kagandahang loob. Nagbibigay ng kabutihan sa mga anak ng Diyos. Nagbibigay ng katapatan sa mga anak ng Diyos. Kaya ang pinapanahanan ng Banal na Espiritu ay mga anak ng Diyos na namumuhay sa katapatan sa Diyos, katapatan sa kanyang pamilya. But of course, merong temptation, merong iba muntik ng madapa, pero the Holy Spirit is there. Ano po? Ang Banal na Espiritu, ang siya nagbibigay ng kalakasan. Nagbibigay ng kaamuan. Yun ang bunga ng Banal na Espiritu. And of course, self-control. Pagpipigil sa sarili. Ito po yung bunga ng Banal na Espiritu sa mga anak ng Diyos. Kaya kailangan natin ng Holy Spirit. We need to recognize the presence of the Holy Spirit. Acknowledge mo ang Holy Spirit sa iyong buhay. Kaya mo ang Holy Spirit ang magpalakas sa iyo, magpatibay sa iyo, tumulong sa iyo upang maging kamukha ka, katulad ka ng Panginoong Jesucristo sa pamagitan ng Banal na Espiritu. As we behold Jesus, we are being conformed into the same image. We're being transformed. And it is the work of the Holy Spirit. Amen? Can we give God the praise? Purihin ang Panginoon. Ito yung pinuproduce, ito yung binibigay ng Holy Spirit sa ating bunga ng Banal na Espiritu, buhay ng Panginoong Jesucristo sa ating buhay. But the question today is this. Another question, of course. Bakit may mga Kristiyanong lifeless? Walang buhay. Bakit may mga Christian, namumuhay sa kasalanan? Bakit po? Una po, dalawang katotohanan. Una po, ang Banal na Espiritu hindi nananahan sa kanila. May mga Kristiyano hindi nila natanggap ang pangako ng Ama. Hindi nananahan sa kanila ang Holy Spirit. Kaya may mga Kristiyano, they believe in Jesus. Kaya nga sa Acts chapter 19, nakatagpo ni Paul ang mga mananampalataya, sabi niya, tinanggap niyo ba ang Banal na Espiritu? Nung kayo sumampalataya, may mga taong ganun sumampalataya lang sila sa Panginoong Jesucristo, pero hindi nila naranasan ng presence and the person and even the power of the Holy Spirit. Sabi nila, hindi namin alam. Kaya ang buhay nila lifeless. Walang buhay. Walang hininga ng buhay. And then when Paul prayed for them, they received the presence of the Holy Spirit. And of course, yung initial sign sa kanila, nagsalita sila ng ibang wika. But of course, hindi lamang pagsalita ng iba't ibang wika yung sign. Yung bunga ng Espiritu. And of course, the gifts of the Holy Spirit. Gift of faith.
gift of healing, working of miracles. Yun yung mga gifts ng Holy Spirit. Discernment. Discerning the Spirit. Prophecy. Speaking of tongues, interpretation of tongues. Gift of wisdom, word of knowledge. Pero bakit may mga Kristiyanong hindi nga nagkakaroon ng buhay ang kanilang paglilingkod? Kasi nga, hindi nila nararanasan yung presence ng Holy Spirit sa buhay nila. Pangalawa, bakit may mga taong patuloy sa paggawa ng kasalanan? Kasi hindi nila ipinasakop yung kanilang sarili sa kontrol ng Holy Spirit. They do not surrender their will to the Holy Spirit's control. But I have good news for you today. Ano kung mabuting balita? We can experience the promise of the Holy Spirit. Amen? Maaari nating maranasan sapagkat ibinuhos na, ipinagkaloob na ang Banal Espiritu ng Pentecost Day. Ang kailangan lamang natin ngayong sandali, mga kapatid, surrender yourself, your will to the Holy Spirit for you to overcome the lifestyle of sin. Mapagtagumpayan natin. Kaya sabi ng Acts chapter 2 verse 38, then Peter said to them, repent, magsisi kayo, every one of you, be baptized in the name of Jesus Christ. Repent. Now, the word repent is metanoia in Greek na ang ibig sabihin, a deep change of mind and heart to turn away from evil and to return to God. Yung ibig sabihin ng repent. Pagbabago ng kaisipan, pagbabago ng puso, pagtalikod sa kasalanan, at paglapit sa Diyos. Na ipasakop mo ang iyong kalooban sa Diyos. Ipasakop mo ang iyong kalooban sa banal na Espiritu. Amen? Sapagkat sabi ng verse 39, sapagkat ang pangako, sabi mo sa katabi mo, ang pangako para sa iyo. Para sa iyong mga anak. At para sa mga nasa malayong tatawagin ng Panginoon. The promise is for you, mga kapatid. The promise is for our family. Why we talk about the Holy Spirit? Why we recognize the Holy Spirit? Kasi ang Holy Spirit ang tutulong sa iyo upang mamuhay laban sa kasalanan. Naranasan ko ito, mga kapatid. Minsan muntik na ako. Kasi tao pa rin tayo. Pero naramdaman ko yung paghawak ng Holy Spirit sa akin. Iningatan niya ako. Sinamahan niya ako. Ginabayan niya ako. Sapagkat ang banal na Espiritu, siya yung pangako ng Ama sa atin. Siya yung ating teacher, siya yung ating helper, siya yung maggagabay sa atin. And we can receive and experience the presence and the power of the Holy Spirit. Sabi ng Luke chapter 11, verse 11, sinong ama sa inyo ang magbibigay ng bato sa anak na humingi ng tinapay? Sinong ama na kung humingi ng isda ang kanyang anak, ang ibibigay ba niya ay ahas sa halip na isda? Sinong ama, sinong magulang, na kapag ang anak ay humingi ng itlog, bibigyan niya ba ng alakdan? Sabi ng Panginoong Hesus sa verse 13, kung kayo na masasama, take note of this, kung kayo na masasama, by nature, ayon sa kalikasan, tayo po bilang tao, masama talaga tayo. Makasalanan talaga tayo. Sapagkat walang matuwid, wala kahit isa. Pero kahit na masama tayo, kahit na hindi tayo perpekto, tayo pa rin bilang magulang, bilang tatay, bilang nanay, pag ang anak natin nagutom, bibigyan natin ng pagkain. Amen? Ipagkakaloob natin yung kailangan nila. Kaya kasabi ng Panginoong Hesus, kung kayo na masasama, kung kayo by nature na masasama, ay marunong magbigay ng mga mabuting kaloob sa inyong mga anak, kung ginagawa niyo ito, sabi ng Panginoong Hesus, gaano pa kaya ang inyong Ama na nasa langit na kanyang ibibigay ang banal na Espiritu sa kanila na humihingi sa Kanya. Amen?
how much more will your heavenly Father give the Holy Spirit to those who ask Him? Mga kapatid, marami tayong pagsubok. Marami tayong laban. We are in this spiritual battle. We battle, we wrestle not against flesh and blood, but against principalities, powers, rulers of darkness, and wicked spirits in the high places. Kaya ginagawa na ng dyablo ang lahat ng kanyang gagawin sapagkat may taning na siya, kaya nga tawag sa kanya ng iba ay taning, nakataning na siya, may taning na siya sapagkat magtatapos na siya. Kaya lamang, magdadala siya ng mga tao sa impyerno. Dadali niya ang tao sa kasamaan. At madadala niya ang tao sa kasamaan kapag yung taong yon ay wala sa kanya ang presence ng Holy Spirit. Kaya nga ako nagigrieve. Kaya ako umiiyak sa aking panalangin. Kaya ako nalulungkot minsan. Kasi may mga dating kasama tayo sa church na nawala na. Bakit nawala na? Kasi nawala na yung kanilang relationship sa Holy Spirit. Nawala na yung ugnayan nila sa Banal Espiritu. We need to develop once again, mga kapatid, ang ating ugnayan sa Banal Espiritu. Bakit? Ang Banal Espiritu, yung helper mo, yung kaagapay mo, yung maglalayo sa iyo sa kasalanan. Kaya nga, sabi ng Panginoong Isus, na tayo bilang mga magulang, marunong tayo magbigay ng mabuting kaloob sa ating mga anak, kaano pa kayang ating Ama na nasa langit? You need the Holy Spirit more than anything else in this world. And when you have the Holy Spirit, do not grieve the Holy Spirit and do not quench the fire of the Holy Spirit. Surrender yourself to Him. Pinakamatagumpay, pinakamasayang buhay, pinakamabuting buhay ay ang buhay na sinasamahan at pinapanahanan ng Banal na Espiritu. Amen? Let's pray. Ama naming Diyos, salamat po ngayong sandali sa iyong mensahe sa amin na pangako ng Ama. Ang Diyos Ama na nagmamahal sa amin ay mayroong pangako sa amin. Ang Banal na Espiritu Santo. Lord, we celebrate today the Father's Day. This is just the celebration of this world. And we celebrate today the love of the Father, the goodness of the Father as our greatest example today. For God so loved the world, He gave His only begotten Son. His name is Jesus Christ. He gave His only Son. Binigay ng Diyos Ama ang kanyang kaisa-isang anak. Greatest example, greatest love of the Father for us. He gave the Lord Jesus Christ to us. And He gave the promise of the Holy Spirit. Ang Panginoong Jesucristo ang ating kaligtasan, ang ating katubusan. Pero ang selyo, ang tatak ng ating katubusan ay ang Banal na Espiritu Santo. Mga kapatid, ngayong sandali, nais kong mangusap sa bawat isa. Ang buhay na wala ang Espiritu ng Diyos, talunan, nasa kapahamakan, nasa kapangyarihan ng kasalanan. Ngunit ang buhay na pinapanahanan ng Banal na Espiritu ay buhay na matagumpay laban sa kasalanan, laban sa karamdaman, laban sa kapangyarihan ng kaaway. The Holy Spirit is the very reason why there is new life and a victorious Christian life. The presence of the Holy Spirit. Praise the Lord.
Thank you, Jesus. Habang ang mga ulo'y nakayuko, mga matay nakapikit, nais kong ibigay ang pagkakataon na ito sa bawat isa, lalo't higit dun sa mga taong wala pa si Jesucristo sa kanilang buhay. Ang ating Diyos Ama sa langit, ang dapat nating papurihan, pasalamatan, i-honor, i-glorify, i-recognize sa buhay natin. Ang totoong Ama ng lahat ng sumasampalataya sa Kanya. Ibinigay niyang Kanyang kaisisang anak, si Jesucristo, upang ang sino mang sumampalataya sa Kanya ay hindi mapapahamak, kundi magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Kaibigan, kapatid, ang buhay na walang hanggan, ang kaligtasan ay ang Panginoong Jesucristo. Kaya kung nais mong maligtas ngayon, sandali, tanggapin mo siya. Manahan si Jesus sa iyong puso, sa iyong buhay. Gawin mo siyang Panginoon ng iyong buhay. Isuko mo ang iyong buhay kay Jesucristo. Siya ang kaligtasan, wala ng iba. Siya ang kapatawaran, wala ng iba. Siya ang buhay na walang hanggan, wala ng iba. Hindi relihiyon, hindi ang anumang bagay sa mundong ito, kahit na maging mabuting tao ka pa, kung wala si Jesucristo sa puso mo, hindi mo siya Panginoon at tagapagligtas, pupunta ka sa kapahamakan. Dahil ang lahat ng kabutihan ng tao, maruming basahan lamang yan sa harapan ng Diyos. Kaya ngayong sandali, nais kong manalangin sa bawat isa. Kung wala pa si Jesucristo sa iyong puso, tanggapin mo siya. Kayo pong nasa online service, ganun din. Kung wala pa si Jesucristo sa iyong puso, binibigay ko ang pagkakataon na ito. Habang mga ulo'y nakayuko, mga matay nakapikit, kung nais mo tanggapin si Jesucristo bilang tagapagligtas at Panginoon ng iyong buhay, sumunod ka sa akin sa maikling panalangin na ito. Sabihin mo, Panginoong Jesus, sumasampalataya ako sa iyo. Binigay mo ang iyong buhay doon sa krus. Tumagas ang iyong banal na dugo para sa kapatawaran ng aking mga kasalanan. Patawarin mo ako, Panginoong Jesus. Linisin mo ako ng iyong banal na dugo. Tinatanggap kita bilang Hari, Panginoon, tagapagligtas ng aking buhay. Isinusuko ko po sa iyo ang aking buong buhay, ang aking kalooban. Isulat mo po ang aking pangalan sa aklat ng buhay. Salamat po, Panginoong Hesus. Salamat po sa kapatawaran at kaligtasan. Sa pangalan mo, Panginoong Hesus. Amen. Amen. Kung nanalangin ka, tinanggap mo ang Panginoong Hesus, kapatid, kaibigan, simulan mong basahin ang Biblia. Kailangan mo ito. Ito'y love letter ng Diyos sa atin. Purihin ang Panginoon. Ngayong sandali, nais kong mangusap sa mga anak ng Diyos. Tayo pong lahat ay tumayo. As we celebrate today, the celebration of the Father's Day, and of course, as parents in this place, mga kapatid, pinaka-perfect, pinaka-the best, greatest example natin ay ang Diyos Ama. At siya'y nangako sa atin. Ang kanyang pangako ay kanyang tinupad, binigay niya ang Holy Spirit sa mga unang alagad. Ngayong sandali, ang Holy Spirit naririto. Kasama natin siya. He is our teacher. He is our comforter. He is our guide into all the truth for us to live according to the truth of the Word of God. The Bible says the Holy Spirit is the one who abides with us and He dwells in us. He is our seal. Siya yung selyo natin. Ba't ngayong sandali, kapatid, siyasatin mo sarili mo. May gawa ba ng laman sa buhay mo? Meron bang kasalanan sa iyong buhay na hindi mo kayang pagtagumpayan? Meron bang pagsisinungaling, paglalasing,
pangangalon niya, matinding galit, matinding poot sa iyo, meron bang hindi pagpapatawad sa iyo, gawain ng laman yan. Mga gawayan na hindi nakalulugod sa Diyos, mga gawayan ng tao na napipighati ang banal na Espiritu. Meron bang pakikiapid sa iyong buhay? Meron bang matinding pagsiselos, paninibugo sa iyong buhay? Meron bang matinding galit sa iyo? Kaya hindi makakilos ang banal na Espiritu Santo sa iyo. Aking dalangin ngayong sandali, paglabas mo ng pintuan na yan, maging malaya ka. Samahan ka, panahanan ka, pagkalooban ka ng kapangyarihan ng banal na Espiritu. Because He is the source of our power. He is the person of God. He is God Himself. And He loves you. Nais ng banal na Espiritu ng kanyang bunga ay makita sa iyo. Ang pag-ibig, ang kagalakan, ang kapayapaan, ang pagtsatsaga, ang kagandahang loob, ang kabutihan, ang katapatan, ang kaamuan, ang pagpipigil sa sarili, at ang pinapanahanan ng banal na Espiritu, nakikita sa kanila ang bunga ng banal na Espiritu. Kapatid, nais kong sabihin sa inyo, maiksi lamang ang panahon natin. Isang araw darating ang Panginoong Isus. Isang araw sasalubungin natin siya sa iyong papawid. Tawag doon rapture. Ang makakasama niya, yung mga anak ng Diyos na namumuhay sa kabanalan. Yung mga anak ng Diyos, yung mga Kristiyanong hindi naglalasing, hindi umiinom ng alak, hindi namumuhay sa kasalanan. Pansinin mo ang magnet. Hindi namamagnet ang mga pako na may kalawang, ang bakal na may kalawang. Ganon din ang Diyos. Hindi ma-attract ng Diyos sa Kanya ang mga Kristiyano na may kasalanan sa kanyang buhay. Hindi madadala sa rapture. Hindi makakapasok sa kaharian ng Diyos ang mga anak ng Diyos na nagsasabing anak sila ng Diyos pero namumuhay sa kasalanan. Namumuhay sa pagkamuhi, namumuhay sa matinding galit, namumuhay sa matinding poot, namumuhay sa pakikiapid, namumuhay sa maling relasyon, namumuhay sa pangangalon niya. Namumuhay sa mga bagay na makamundo. Yesterday we celebrate Father's Day. Pero makita mo, maraming tatay, hindi reflection ng Diyos ang buhay. Maging mga nanay, hindi reflection ng Diyos ang kanilang buhay. Paano ka magiging reflection ng Diyos? Magiging reflection ka ng Diyos kapag ang Espiritu ng Diyos nananahan sa iyo. At kapag ang Espiritu ng Diyos nananahan sa iyo, ang kasalanan ay mapagtatagumpayan. Bakit? Sapagkat ang banal na Espiritu ang mag-i-empower sa iyo to overcome the lifestyle of sin. Today, if you want the power, of course, the presence of the Holy Spirit in your life. Acts 2:38, it says, repent. Magsisi ka sa kasalanan. Talikuran mo ang kasalanan. Hindi tayo pwedeng magkunwari sa Diyos. Hindi tayo pwedeng maging balat kayo sa harapan ng Diyos. Hindi po. Maaari makakapagtago ka kay pastor, o sa kapatiran, o sa pamilya mo, pero hindi sa Diyos. We need God. We need the presence of the Holy Spirit for us to obey the will of God and to overcome the lifestyle of sin. In order for us to do that, let us repent so that the Holy Spirit will abide, will dwell in us mightily. Kung alam mo may kasalanan sa iyong buhay, pagsisihan mo, talikuran mo.
Let's pray. Ano man ang kasalanan sa iyong buhay, may pagmamataas man, may matinding galit, kawalan ng pagpapatawad, hingi mo ng tawad sa Panginoon. Sabihin natin sa Kanya, Panginoong Jesus, ngayong sandali, sa pangalan mo, Panginoong Jesus, lumalapit ako sa Ama na nasa langit, na may pangako sa lahat ng mga sumasampalataya, sa lahat ng mga anak ng Diyos, at ang pangako ng Ama na nasa langit ay ang persona, ang presensya, ang kapangyarihan ng Banal na Espiritu Santo. Kaya po ngayong sandali, Panginoong Diyos Ama, sa pangalan ng Panginoong Jesucristo, tanggalin mo po sa aking puso, sa aking kalooban, ang kasalanan, ang kasamaan, ang pagkukunwari, ang matinding galit, ang pangangalunya, ang masamang nasa ng laman. Tanggalin mo po sa aking buhay ang puot, ang pagsiselos na matindi. Tanggalin mo sa aking buhay ang lahat ng karumihan. Patawarin mo po ako. Linisin mo ang aking puso, ang aking isipan ng iyong banal na dugo. Pagarian mo ako ng lubusan. Panginoong Jesus, ipinapasakop ko ang aking buong kalooban sa kapangyarihan ng Banal na Espiritu Santo. Ngayong sandali, puspusin mo po ako ng Banal na Espiritu ng iyong kapangyarihan. Sa pangalan ng Panginoong Isus, sa makapangyarihang pangalan ng Panginoong Isus, inaangkin ko ang kapangyarihan, ang kapuspusan ng Banal na Espiritu sa aking buhay, sa makapangyarihang pangalan ng Panginoong Isus. Amen! 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 Yes, Lord! Hallelujah! Oh, we worship you, Lord! Come on, praise Him! Thank Him! Glorify His name! Oh, hallelujah! Hallelujah! Wasakin mo ang Panginoong Isus! Ang kasamaan, ang kasalanan, ang bisyo sa iyong mga anak sa pangalan ng Panginoong Isus. Wasakin mo po ang karamdaman, ang lahat ng sakit sa katawan ng iyong mga anak. Manahanan mo sila ng iyong Banal na Espiritu. Puspusin mo, Panginoon, ng iyong Banal na Espiritu ang iyong mga anak. In the name of Jesus. Yes! Hallelujah! Oh! Hallelujah! Oh! Hallelujah! Yes, Lord! Hallelujah! Hallelujah! Oh! Yes, Lord! Yes, Lord! Yes, Lord! Empower your people, Lord! Empower your people, Lord! Empower your people in Jesus' name! Fill them with your Spirit! Heal their bodies, Lord! Quicken their mortal bodies! Give life to your people, Lord! In Jesus' name! Oh, Father! Our greatest example! Our best example! Oh, our perfect example! Hallelujah! Hallelujah! Oh, yes, Lord God! Hallelujah! Heal your people! Fill them, Lord, with your power! Hallelujah! Yes, Lord! Thank you, Jesus! Thank you, Lord! Oh, we bless your name, Jesus! Thank you, Lord God! Let the breath of life breathe
Yes, Jesus. We receive Cry out to you, Lord. the fullness of the Holy Spirit. Thank you, Jesus. We receive the fullness, the power of the Holy Spirit. Thank you, Jesus. Holy Spirit, the breath of life. Breathe. Breathe, Lord. Breathe on us. Oh, breath of life. Come. Give us life. Give us the fullness. In Jesus' name. In Jesus' name. Thank you, Lord God. Quicken. Quicken that mortal body, Lord God. Quicken. In Jesus' name, Lord. Oh, thank you, Jesus. We live for Jesus. We live for Jesus. We surrender ourselves. We surrender to you, Lord. Sinusuko namin sa iyo ang aming buong buhay. Palakasin mo ang katawan na ito. Palakasin mo ang katawan ng iyong mga anak. Palakasin mo ang kanilang spiritual life. Paigtingin mo ang iyong makapangyarihang pagkilos. Tanggalin mo, Panginoon, ang sakit at karamdaman sa iyong mga anak. Tinatanggap namin ang kagalingan. Kagalingan in Jesus' name. Kagalingan sa puso, kagalingan sa iba't ibang panig ng katawan. Kagalingan, kasariwaan, kagandahan ng buhay, Yes, Lord. kapayapaan, kagaanan ng buhay, kabutihan, kapuspusan, kagalakan. Oh, banal na Espiritu, maraming salamat sa kapangyarihan mo sa buhay ng iyong mga anak. Thank you, Jesus, for giving us the Holy Spirit. Thank you, Father God, for the fulfillment of your promise for your children. We give you all the glory and honor and pleasure and thanksgiving in the name of Jesus Christ. Amen. Amen. Thank you, Lord God. Thank you, Jesus. Amen. Ang pag-ibig ng Diyos, biyaya ng Panginoong Jesucristo, at ang pakikisama, pananahan ng Banal na Espiritu ay mangyari sa bawat isa sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Banal na Espiritu Santo. In Jesus' name, Amen.